So, ito po, paalala din po sa inyo, no, pag kayo po ay magdi-drain na, tapos sasalukin nyo yung mga natirang tubig na hindi kayang sipsipin ng pump, so lalagyan nyo po ng sapin. Huwag nyo basta-basta kakayuhin lang din, kasi baka mamaya, yan po yung dahilan na magasgas po o mabutas ang inyong waterproofing. So, ayan, kagaya ng ginagawa po namin, nilalagyan namin ng sapin para hindi mabutas ang waterproofing. So mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito ay akin pong ipapakita sa inyo ang ating project. So meron po tayo ngayong project ngayon na pool repair. So sa video po natin ito ipapakita po namin sa inyo ang iba't ibang mga proseso at yung mga bagay na dapat din yung malaman kapag kayo po ay gagawa ng mga pool repair. So unang-una, ano ba ang naging problema ng mga pool? So kung may leak, kung nagkaroon man ng leak, saan nanggaling, no? Maaring nanggaling sa hindi maayos na pagpahid na waterproofing o nagkaroon ng problema yung mismong structure o yung mismong pool. So yan po ang ating alamin. So sa ngayon, ito kung inyo pong makikita, no, tinanggal na po namin yung lumang tiles. Para po kayo magkaroon ng idea kung paano nire-repair ang pool, sundan nyo lang po ang ating video ito. So, ito po ngayon, no? Ito po ang gagawin pagka nagkaroon ng leak ang pool. So, para po magawa po ng maayos na pangmatagalan ang mga leak sa swimming pool o yung mga taga sa swimming pool. So, ito po, no, kailangan pong tanggalin yung tiles, tapos ayusin ulit yung mga palitada, tapos i-waterproofing ulit, no? Kaya po dun sa video natin, no, tungkol sa pool, maraming mga nagtatanong, Kuya Jude, ano ba ang dapat gawin, no, yung pang long term na solusyon sa mga pool na naglilik. So ito po, no, kailangan pong baklasin yung lumang tiles, magre-retiles po kayo, no, tas iwa-waterproofing ulit. Ito nga po ang sinasabi, no, ang pagwa-waterproofing ay hindi po basta-basta. Marami pong pinapaalala na kapag ang gumagawa ay hindi po lubos niyang nauunawaan kung paano gumagalaw ang tubig, hindi po magagawa ng maayos ang waterproofing. Kasi ang tubig po, kahit magkaroon po yan ng butas, kahit gabuhok lang po yan, ang tubig tatagos, no? Sa una maliit, unti-unti lang ang tagas, hindi nyo mapapansin. Pero sa katagalan, ang mangyayari, yung maliit na butas, so lalaki po yan. Kapag yan ay lumaki, tutuklapin niya po yung waterproofing hanggat sa tuluyan ng magkakaroon ng leak. So, itong mga part na to, ipipild out natin to. So, lalagyan natin to ng semento. Pero dapat, bago nyo po lagyan ng semento, so, linisin nyo po yan. Ayun, oh. Kasi pag hindi nyo po yan nilinis, hindi rin po kakapit ng maayos ang semento ninyo. So, ayan, dapat malinis. Huwag nyo pong tirahin ng bara-bara para hindi na po kayo umulit ng trabaho. At sa video natin, ipapakita natin yung proseso. At the same time, yung mga materialis po na ating gagamitin para magkaroon kayo ng maayos na trabaho. Once na hindi nyo po nagawa ng maayos yan, ang mangyayari, babaklasin na naman ulit po yung tiles. So may project po tayo na ginawa niyan sa Oriental Mindoro, no? 2 beses na po silang nagpalit ng tiles. Gumastos po sila ng kulang-kulang 1 milyon dahil sa maling proseso po ng pagwa-waterproofing at maling proseso ng paglalagay ng tiles. So, ito po yung area. Yan, kung inyo po mapapansin, hindi na rin po nagamit ng maayos kasi nga nagkaroon ng problema yung pool. So, ito, ayusin din po natin yan dyan. Lilinisin natin. Tapos, itong part na to, itong kiddie pool, ayusin din po natin yan. Sundan nyo po yung video natin, no, para yung video na to ay makatulong, no, para doon sa mga gumagawa. Tapos, doon po sa nagbabalak mag-DIY, sa totoo lang po, ang paggawa ng swimming pool, ang pagre-repair ng swimming pool ay hindi ko po ina-advise na i-DIY. Kasi maaaring magawa nyo nga po ng maayos yung trabaho. Pero ang problema po, pagka yan po ay sumablay, malaking gastos po ang inyong kakailanganin. Hindi rin porke po mason, hindi rin po porke kaya niyang magkabit ng tiles, ay kaya rin pong gumawa ng pool, no? Magkaiba po yun. Kasi po ang swimming pool, marami pong kinukonsider dyan bago nyo po magawa ng maayos. Hindi po nakakita kayo ng mason,
pwede nyo na pong pagawin ng swimming pool. So malaki pong pagkakaiba nun. Baka po mamaya nagawa niya lang ng maayos yung tiles, pero hindi niya magagawa ng maayos yung tamang proseso sa pagpe-prepare ng paggawa ng swimming pool. Kasi meron din pong iba niyan, nag-hire lang ng mason, nag-DIY sila. Ang problema, sumablay, hindi nakatipid, nasira pa swimming pool, lumaki lang yung gastos. Hindi rin naman po ako sa sinasabi na nagmamagaling po tayo, no. Paalala lang po ito, no, para po maiwasan ninyo na magkaroon din kayo ng mga problema. Ito na po ngayon yung itsura nung swimming pool na tinanggalan natin ng tiles. So kung inyo pong mapapansin, meron na pong palitada. So doon po sa pinagtanggalan ng tiles, dapat po na mapalitadahan para hindi magkaroon ng malalalim na part. Kasi pag marami pong area na malalim, malaki po yung chance na hindi aabuti ng waterproofing. So ito, after na mapalitadahan yung area na pinagtanggalan ng tiles, yan kung inyong makikita, nakaplat na po yung mga surface. So mawa-waterproofing natin siya ng maayos. Yun nga po, mawa-waterproofing ng maayos. Ang una, pagkatapos nyo pong mapalitadahan, itong area na to lilinisin, tanggalin yung mga buhangin, yung mga halo na naiwan dyan ng mga gaya nito. So yan, tatanggalin po yan, no? Huwag po kayong mag-a-apply basta-basta ng waterproofing na maraming ganito, kasi magbubukol-bukol yan. After na malinisan to, itong buong area na to, after po niya na malinisan, matanggal yung mga buhangin, mag-a-apply po tayo ng leak plug. So leak plug po ang gagamitin natin, leak plug ni Buildrite. Disclaimer, ang video pong ito ay hindi po sponsored ng Buildrite, no? Sa ngayon po kasi yun ang aming gagamitin, yung leak plug. Pero kung wala po kayong makikitang leak plug, pwede rin po kayong bumili ng water plug. Kay James Jardine naman po na product yun. Parehas lang po yun sila, no? Lalagyan po ninyo ng, ito po muna, itong mga kantuhan na to, mga kanto mesa. Lalagyan nyo po yan ng leak plug. Pati yan dito sa baba, no? Lalagyan nyo po yan. So, ang gamit po ng leak plug, para po hinangin yung dalawang konkreto. So, eto, yan, hihinangin. Parang yun po ang pinaka-main na, nun, parang kung sa bakal, may welding, pang bakal, dito rin po, may pang welding, pang simento. So, yan po ang purpose ng leak plug. Bukod sa, mapagdugtong nyo yung dalawang area na to, may isa po sa gamit ng leak plug, pag meron pong tagas na may pressure, so pwede nyo po siyang itapal dyan, no? The more na nababasa siya, mas lalong tumitigas ang leak plug. Kagaya din po yan ng water plug. So ipapakita po namin sa inyo. So ito po ngayon, tapos na tayong maglagay ng leak plug sa mga kantuhan at saka sa mga sulok ng ating waterproofing na pool. Next application po natin, ito, Torosil. So ayan. So ganito pong itsura niyan kapag nalagyan na siya ng Torosil. So ito dito sa part na to, dito yung mga nilagyan natin ng leak plug. Hanggang dun. Yan. Itong mga singit na to, kailangan po nating malagyan to ng leak plug. Yang mga yan. No, para pag maiwasan po natin na mag-crack. So pag ito po kasi yung nag-crack, mapupunit yung waterproofing natin. So kaya nilalagyan po natin siya ng leak plug. Ngayon, ito, nag-apply po ng Torosil. So ang advantage naman na itong Torosil na to, yung kanyang maliliit na mga particles, lumulusot doon sa mga butas ng konkreto, no? Kaya maganda po ang nito, lalo na sa pool. So ang isa din po nga po pala sa advantage nito, itong nilagay natin na leak plug, pag ito po ay nabababad sa tubig, lalo siyang tumitigas. So kaya po nilalagyan muna natin ng leak plug yung mga kanto mesa hanggang dito, yan, bago tayo mag-apply ng Super Torosil. So sa mga nakaraan nating mga video, pinakita na rin po natin sa inyo kung paano natin ginagawa ang pag-waterproofing. So bali recap lang to, no, para sa mga gusto ring matuto.
tamang proseso ng pag waterproofing ng pool. So ito, isa din po to sa dapat nilalagyan ng leak plug, no? Yan po yung mga butas na yung awang sa gilid ng jet nozzle. Kasi diyan din po minsan nagsisimula na nagka-crack. Dahil ito, pagka malakas yung pressure ng tubig, yung mga singit-singit niya nagka-crack, no? Kaya para hindi magkaroon ng crack, lagyan nyo ng leak plug. So ito, ganun din po yan, no? Bago kayo mag-apply ng Super Toro Seal. So after mag Super Toro Seal, may next procedure pa po tayong ginagawa dyan para masabi natin na waterproofing to ng maayos. May apply pa po tayo ng isang klase ng pang waterproofing. Ito na po ngayon yung ating nalagyan ng waterproofing nung nakaraang araw. So nakapag-apply na rin po tayo ng ating first coat para sa ating Bostik Power Mix. So ito po, yan yung kasama natin. Nag-aano na po siya, naglalagay na po siya ng second coat. So dito kasi sa area namin, no, kung makikita ninyo sa video, una po nating nilagay sa mga kantuhan, naglagay tayo ng leak plug o water plug. Kagaya din po yan ng water plug, pero dito kasi ginamit natin ay leak plug. Product po yan ni Buildrite. So ngayon, after nating malagyan ng leak plug, nilagyan ulit natin siya ng Super Toro Seal. After na maglagay tayo ng Super Toro Seal, cementitious waterproofing din po yun. Naglagay din po tayo ng ito, Power Mix. Yan po yun. So ito po, para sa extra protection sa mga kantuhan po, kahit po nalagyan po ninyo yan ng leak plug, maglalagay din po kayo ng fiber mesh. So ito po yung fiber mesh, nilagay po natin yan dyan sa mga kantuhan. Makakatulong po ito, no, lalong-lalo na sa mga cold joints na hindi mag-crack. So dagdag protection po yan para lalong matibay ang mga cold joint. Kasi base po sa mga experience namin, ang leak mostly nanggagaling dito sa mga cold joint, sa mga kantuhan, sa mga laylayan, yan, sa mga ganyan, no. Diyan po yan nanggagaling. So ito, pinalagyan po natin siya ng mesh tape. Kung meron po kayong mabibili na mas malapad, mas maganda. Pero ito po, ginamit lang po natin dito, ayan, no, gasa. No, makakatulong na po yan para mapatibay itong mga laylayan niya, yung mga kantuhan, mga kilikili, no. So ayan, mag-apply na rin po tayo ng ating power mix. So paalala po sa inyo, pag kayo po ay nagwa-waterproofing, halimbawa po makakita po kayo ng mga ganyan, yan po, huwag nyo na po siyang tatanggalin, huwag nyo po siyang kukutkutin. Kaya mas maganda po na mahagod nyo ng maayos yung mga ganyan, no? Mahagod nyo po siya ng maayos. Ngayon, kung talagang hindi maiiwasan at may namuo na ganyan, mga ganyan, lalo tuyo na, huwag nyo na po siyang tuklapin. Kasi once na tinuklap nyo yan, mabubutas ang waterproofing. So, yung iba po kasi ginagawa, sabi lilinisin, tinutuklap yung mga bukol-bukol na ganyan. So, mali po yun kasi nabutas na nga po ang waterproofing. So, ayan. Pero kung malambot pa at kaya pang tanggalin, so tatanggalin po ninyo. Iwasan po yan. Pero pag hindi na po matatanggal at matigas na, huwag nyo nang tuklapin. So, ayan. So, dito sa area na to, mag-apply tayo ng power mix. 3 coat. No, make sure lang na bago kayo mag-apply ng susunod na coat, ay tuyo na yung una nyong pinahid. Then, magpo-proceed na tayo sa ating leak test. Huwag nyo pong kakalimutan na mag-conduct ng leak test bago po kayo mag-tiles. Para just in case na may problema, madali pa po siyang i-repair. Kasi mahirap na po yan na nag-leak kung kailan may tiles na, magbabakbak na naman. So back job, tapos dagdag gastos pa doon sa nagpapagawa. So ito na po yung ating waterproofing kahapon. No, bali natapos po yung third coat ng ating power mix na pang waterproofing. So kahapon, nag-conduct po kami ng leak test. So sinimulan po namin ang leak test nung nakaraang gabi pa po, no.
8 p.m. So bali nag 24 hours po siya ng 8 p.m. kagabi. So lampas na po 24 hours yung ating leak test. So ito, nilagyan ng tubig. At the same time, binabad na rin po yung mga tiles. So masisigurado po natin na wala po siyang leak, kasi kung inyong makikita doon sa ating marker, ayun, may masking tape. So yung level ng tubig ay hindi naman po siya bumaba. So ayan po. So ngayon, magpo-proceed na po tayo sa magdi-drain na po tayo. So proceed na po tayo sa tile works. So sa muli, hanggang dito na lang po yung video natin, no. Dalangin po namin na ang video po na ito ay makatulong po sa mga nais din matuto, magkaroon ng idea sa pagwa-waterproofing at pagre-repair ng swimming pool. Ito nga po pala yung recap lang po, yung mga brand na ginamit po natin, no, sa ating pagwa-waterproofing. So ito, una po natin ginamit, kung masusundan ninyo sa video, ay ang leak plug. So ang leak plug na ito ay ginamit po natin sa mga cold joints o sa mga dugtungan ng concrete, sa mga kanto mesa ng concrete. Nilagyan natin siya ng leak plug. After nating malagyan ng leak plug, nag-apply naman po tayo ng Super Torosil bilang primer po natin sa ating waterproofing. So ito po una nating pang waterproofing na nilagay, Super Torosil. Tapos nag-apply po tayo nito Power Mix. 3 coats po ang nilagay nating Power Mix. Kaya yan po ang naging resulta. So wala pong leak tayo dito. Ngayon, kung inyong makikita, ito mga dumi lang po naman to eh. Mga alikabok lang po yan nung tinabas na WPC. Ito po kasi lalagyan ng WPC. So habang naghihintay po kami ng leak test namin, nilayout na rin po namin yung WPC na ilalagay dito sa taas. So ayan po. So muli mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsama sa ating video. Dalangin po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon sa mga gawaing pang-construction. Higit sa lahat dun sa mga nagnanais matuto o kumuha ng idea sa pagwa-waterproofing ng swimming pool. Ito man po ay bagong swimming pool o repair. So ganito pa rin po ang procedure na atin pong ginagamit. Pahabol lang po, no, dun sa mga nagtatanong, Kuya Jude, pwede ba tong gawin na DIY kung magre-repair ng swimming pool? Ang sagot po dito ay depende, no? Pwede nyo po itong i-DIY kung kayo ay may experience na sa pagwa-waterproofing ng swimming pool. Pero kung first time nyo lang po itong gagawin, so hindi ko po ina-advise, kasi baka po magkamali kayo. So baka magka-problema yung inyong application ng waterproofing. So ang mangyayari dito, lalaki lang ang gastos, kasi mauulit, lalong-lalo na po kapag nalagyan na ng tiles. Sa muli, ito po si Jude Rios. Thank you and God bless.